Habang nagdodokumento kami ng buhay ilang sa isla ng Calaguas, may turistang lumapit sa amin. Isang aso daw ang may sugat sa katawan at nangangailangan ng tulong. Hindi nang tama nyo, lalim mo. Mukhang tinaga ito because the wounds is so clean na umabot na dun sa buto niya. Ang mission natin is magamot natin ito. Yun, no? Hindi ko po, ma'am. Kilala ko kanino pong aso yan, ma'am. Sinagaya tayo. Kaya pinangalan ko siyang Slice dahil parang tinaga yung kanyang sugat at mukhang sliced wound siya, no? Matagal na raw nakikitang pag-alagala si Slice sa isla ng Calaguas. Mabait at hindi naman daw nangangagat ang aso. Walang nagmamay-ari at binibigyan lang ng pagkain ng turista, si Slice. Ang lalim mo, grabe, siguro mga 1 inch ang lalim ng taga sa kanya at abot dun sa buto. Kung mapapabayaan ang sugat ng aso, maaari itong maimpeksyon at magkasakit. Paniniwala ng mga taga roon, posibleng tinaga si Slice para gawing pagkain. Sobrang uhaw niya na nagmamadaling uminom kaya nasasamit siya. Gandahan lang. Lilinisin ko yung sugat tapos bibigyan natin ng mga antibiotics. So tinatali natin siya kasi hindi na natin siya patutulugin. This is a way of restraining our patients. Tama lang na hindi siya makagat at hindi siya masasaktan. Maraming nagte-text, maraming nag-message sa Born page. Anong gagawin namin pag may sugat yung aso namin? Ito, kung matatanda nyo, na document namin kung gaano kalaki ito. Probinsya ito at walang veterinaryo. Kami, pag nakikita nyo kami nagagamot ng ganito, natsetsempo lang. Or pumupunta kami sa pinaka-remote areas kung saan walang mga veterinaryo. And hindi lang namin pwedeng palagpasin yung mga ganitong klaseng kaso ng mga pasyente. Slice, mag-iingat ka naman. Yung spray na ito, protektahan niya yung sugat laban sa mga langaw at mga panibagong infection. So ito, antibiotics ito at saka pampurga. Pansamantala naming binilin si Slice kay Christine, isa sa mga residente sa isla, para bantayan ang kalagayan ng aso. Iwanan namin ang ganito, tapos siritan nyo lang. Habang natutulog, siritan nyo lang dun sa sugat para mabilis gumaling. Sa pag-aaral ng World Health Organization, isa ang mga asong gala na may dalang sakit gaya ng rabies. Matagal ng problema ng bansa ang rabies, kabilang na ang probinsya ng Antique. Noong 2016, 6 na tao ang naging biktima ng rabies sa probinsya. Sinadya namin ang lugar para tumulong sa taunang anti-rabies vaccination at para gamutin ang mga hayop na nangangailangan ng tulong. We took this opportunity, to be able to help yung mga pet owners dito. Si Doc Bembot ang nag-iisang veterinaryo ng Pandan Antique. Nakilala ko si Adap, isang aspin. Mahigit 1 taon na siyang naalagaan ni Stephen. Butot balat ng unang makita ni Stephen si Adap. Paano mo ito inampun? Bali, umuwi lang doon to. Ang payato, tapos puro ko galis. Nalagaan ko na lang. Mula noon, hindi na raw umalis sa bahay ni Stephen si Adap. Magandang pagkakataon para kay Stephen na mapabakunahan ang kanyang aso kontra rabies. Napansin ko sila Lane, isang chihuahua na may kapansanan. Tayo
isang pasyente dito at nagkukonsulta yung may-ari dahil may kapansanan daw yung aso nila. No? Itong kondisyon na ito ay medyo common sa mga toy breeds tulad ng Chihuahua. Pinanganak sila na hindi nag-develop yung mga paa. Pinanganak daw na walang dalawang paa sa harap si Lalaine. You will see Lalaine how she walks and balances like a kangaroo daw, sabi ni Ma'am. Sa ibang bansa, ang ginagawa nila dito ay dinalagyan ng parang tulong sa harap, pero kailangan ng matinding engineering yan para ma-design mo yung wheelchair niya na hindi siya masasaktan sa mga contraptions. Tapos natin yung huling pasyente natin na isang tutang lalaki, and we did it. But hindi pa tapos ang araw namin dahil pupunta pa kami sa mga bahay-bahay para magturok ng mga livestocks nila.